Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Ako nga pala si Teacher Sheila na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang ama. Alam niyo ba na ang ama ay ang haligi ng ating tahanan? Tama! Siya ang naghahanap buhay para sa ating pamilya. Sa kwentong ito ay matutunghayan natin ang ilan sa mga bili ni Tatay Bok. Siya nga pala ang tatay sa ating kwento. Gusto niyo bang malaman kung ano-ano ang mga bili ni Tatay Bok? Halika't makinig sa kwentong pinamagatang Mga Bili ni Tatay Bok kay Pai. Sinulat ng inyong lingkod, Sheila May L. Ortiz, mula sa Division of Cabuyao at iginuhit naman ni Binibining Jewel Cabriga mula sa Division at Tayabas. Pinigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ng inyong lingkod. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Mga Bili ni Tatay Bok kay Pai. Sa panulat ni Sheila May L. Ortiz, ilustrasyon ni Jewel L. Cabriga. Sa tahanan naming mga buko, Pai, sinasabi ni Tatay Bok sa akin, "Pai, mag-ingat ka palagi." Marami siyang bilin sa anumang sulok ng bahay. Bili ni Tatay Bok pagkatapos maglampaso sa salas, "Pai, dahan-dahan sa paglalakad sa sahig, baka madulas ka." Bili ni Tatay Bok habang nagsisindi ng kandila sa harap ng altar, "Pai, mag-ingat sa posporo, baka mapaso ka." Bili ni Tatay Bok habang nananahi siya, "Pai, mag-ingat sa karayom, matulis ito, baka matuso ka." Bili ni Tatay Bok habang nagbabalat ng sibuyas sa kusina, "Pai, mag-ingat ka sa paghawak ng kutsilyo. Huwag mong paglalaruan nito, baka masugatan ka." Bili ni Tatay Bok tungkol sa medicine kit, "Pai, huwag mong iinumin ang mga gamot dito nang wala akong pahintulot. Baka malason ka." Bili ni Tatay Bok habang ipinapakita niya sa akin ang asido na panlinis ng banyo, "Pai, iwasang paglaruan ng mga ito at baka masilam ka." Bili ni Tatay Bok habang pinapaandar niya ang electric fan, "Pai, mag-ingat ka sa pagsaksak ng plug sa outlet, baka makuryente ka." Isang araw sa aming kusina, niyaya akong maglaro ni Cherry ng lutu-lutuan. "Pai, heto ang kutsilyo. Hatiin mo ang iyong dahon," sabi ni Cherry habang iniaabot sa akin ang kutsilyo mula sa aming lagayan. "Ayoko," sabi ni Tatay Bok, "huwag ko daw paglalaruan ng kutsilyo. Baka masugatan ako." Tugon ko. "Sige, ako na lang." Pagpupumilit ni Cherry, maya-maya, "Aray!" Malakas na sigaw niya kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang daliri. "Naku, Cherry, nasugatan ka."
Para kay Tatay Bok para magamot niya ang daliri mo, wika ko. Habang ginagamot ni Tatay Bok ang daliri ni Cherry, naghanda ako ng isang basong tubig para kay Cherry. Ikinuha ko siya ng biskwit. Maingat kong binuksan ang biskwit gamit ang isang gunting. Dito na nagtatapos ang kwentong pinamagatang Mga Bili ni Tatay Bok kay Pai. Hanggang sa muli! Paalam mga bata! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.